Sabi ko nga sa inyo, ang the Netherlands po, ang ibang mga bansa kapagka nakatanggap ng mga ganyang humihingi ng asylum, bawat panig po ay titignan nila 'yan. Bawat panig ho ay aalamin nila 'yan, 'no. Totoo ba ang sinasabi ni Roque na na pinupulitika niyo sila diyan? Oh, 'di ba? Aalamin din ang Pilipinas. At ang Pilipinas ho mga kababayan na naka-ready na po, 'no, sa mga papeles at dokumento, 'no, para patunayan na si Roque ay hindi, pinupulitika sa Pilipinas. Oh, dumako tayo dito mga bossing, naku po ang saklap nito. Ngayon mga bossing, eto nga, chineck ko yung HTTPS, www.almizan.qa sa Qatar nga talaga, mga kababayan. Kaninang umaga ho, mas, actually kagabi pa, 'no, kagabi pa pumutok itong balita na ito, na meron tayong mga kababayan sa Qatar na nag-celebrate po yata ng birthday ni Digong. 'No, eksaktong-eksakto, Marso 28, 'no, nag-rally doon sa Qatar. Hindi mga nagpaalam, hindi naman po aarestuhin yang mga yan kung nagpaalam yan, 'di ba? Oh, para do'n sa nagsasabi, "Mark, hindi totoo yang balita mo, fake news yan." Oh, eto ho, tanggalin ko muna 'to, ha. Oh, tanggalin ko muna yan. Ilagay ko 'to para masabi niyo na hindi fake news, oh. 'Di ba? The Philippine Embassy is in Qatar confirms arrest and detention of several Filipinos on Friday, March 28, 2025 over suspected unauthorized walang paalam, demonstration in Qatar. O, 'di ba? Dahil nga kumpirmado mga kababayan, meron tayong mga kababayan ayun nakadetine, mga bossing, alisin ko 'to. Dakuin natin yung posibleng kaharapin nila, mga boss. Posibleng kaharapin nung mga makukulit kasi, 'no? Alam niyo po kapagka nasa ibang bansa kayo, 'wag po tayo makulit, mga kababayan. Lalo na po, o 'yan, yung mga Muslim country po, mga Muslim country, mga bossing. Ito po ay panahon ng ano nila, ng ano tawag dun? Basta yung pagsamba nila. Napakasagrado po nila napakasagrado po niyan sa kanila, mga kababayan. Bakit 'to? Meron akong mga kliyente dito, hindi sila nagwo-workout, hindi sila naggi-gym. Bakit? Yung Ramadan. Kasi buong maghapon, buong araw hindi kakain 'yan, 'no? Kakain 'yan bago lumubog ang araw at kakain 'yan pagkalubog ng araw. Biruin niyo ho yung ano nila, yung haba ng oras. Gano'n nila nirerespeto at gano'n kasagrado sa kanila yun. Tapos kayo yung mga Pilipino, sige siga kami, DDS, DDS. Magsisisigaw kayo ng ganyan, binulabog ninyo. 'Di ba? Susunod po tayo, 'di ba? Susunod po tayo mga kababayan sa mismong, batas kung saan po tayo nandoroon. Hindi po uubra yung pagiging Pilipino natin na makulit tayo. Ano, bawal tumawid dito, dun pa mismo tatawid. 'Di ba? 'Pag po tayo nasa ibang bansa, sundin po natin yung mga batas natin dahil hindi po natin alam kung ano yung posible nating kaharapin, mga bossing. Ano po? Lalo na diyan, mahigpit diyan. Ano sabi dito? Law number 18 of 2004, Public Meetings and Demonstration. Yan yun, di ba? Any person who conducts or organizes a public meeting or procession without a license shall be punished with detention for a term not less than 6 na buwan. Alam niyo ho, mga kababayan, hindi ho uso ang pakiusapan sa mga ganyan. Ano? Hindi uso, ano lang naman po, hindi po kasi namin alam yun, Kaya ginawa po na hindi po uubra yung gano'n, 'no? Kasi po ganito, ganyan, 'no? Pagbigyan niyo na hindi po uubra yun.
Ang batas ay batas, lalo na po sa mga ganyang, bayan. Oh, sabi ni Rizalina, uy binabalita sabi ni Rizalina Saico, "BBM supporter ka, magkano bayad sa'yo?" Ma'am, kanina ko pa in-explain 'no, 'wag mo ng alamin. Bakit? Sasabihin mo masakit pala, masaklap ang buhay. 47 minutes, 1 oras magsasalita si Mark Ramos, gano'n ang binabayad ng YouTube. Mag-iiyakan lang kayo, 'wag na, 'no? Kung gusto niyo talaga mapilit kayo, pumunta kayo sa Social Blade, tignan niyo do'n. Oh, tsaka ano, ba't kailangan akong bayaran? Sasabihin ko lang naman itong mga balita, 'no? Magrereaksyon lang tayo sa balita. Oh, 'di ba? Any person who conduct or organizes a public meeting or procession without a license shall be punished with detention for a term not less than 6 na buwan and not exceeding 3 years. Oh, in Tagalog, pinakamababang sentensya ng kulong, 6 na buwan. Aabot ng 3 taon na pagkakakulong yung ginawa nila kung sakali, 'no? Hindi. Hindi naman sinabi ditong or, eh. Kung or sana ang nilagay dito, ayan, oh, and, eh. Ibig sabihin dagdag. Kung or, may pagkakataon na, "Oh, sige wala na lang kulong, magbabayad na lang po kami." Hindi naman or ang nilagay, and, 'no? Ulitin ko, um, yung public meeting, procession, walang lisensya, 'no, ay may pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 3 taon. And ha, ayan, and hindi or, and a fine of no less than 10,000. Ang sabi po nung mga kaibigan natin, mga kababayan, ang 10,000 real daw po, 150,000 pesos. Minimum 'yan, minimum. Oh, 10,000 reals at hindi lalagpas ng 50,000 reals. Yung equivalent daw po nung 50,000 788,000. Talagang zero remittance 'to. 'Di ho ba? Talagang zero remittance ho ang mangyayari diyan, mga kababayan. At eto ang example pa diyan, 'no? Balita ng ABS-CBN, March 29, 2025, 9:00 ng umaga, 'no? Several Filipinos have been arrested and detained in Qatar for holding suspected unauthorized political demonstration. The Philippine Embassy in Qatar confirmed, kinumpirma in a statement, the embassy said it is aware that some Filipinos have been arrested and detained, blah, 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 no? Sabi dito ng embassy, respect local laws and customs related to mass demonstration and expression of political grievance. Kapagka tayo pumunta sa ibang bansa, hindi tayo yung masusunod, 'no? Batas nila ang masusunod. Eto, sabi dito, 'no, may nasampulan na ganyan. At least 60 migrant workers were detained and deported. Yung napauwi, 'no? Yung mga nasampulan. Kaya po ganyan yung title natin, mga kababayan. Oh, um, kaya po ganyan yung titulo natin, mga kababayan, 60 na OFW nasampulan. 'Di ba? Eto nga po yung sinasabi. At least 6 na pong, migrant workers, no, were detained and deported, napauwi. Yan ang malubha po lalo. Okey lang sana kung, multa, 'no, mababawi yan sa trabaho hangga't may trabaho ka. Pero yung mapauwi ka, deported ka, ban ka doon sa bansang yun, goals mga boss, 'di ba? Goals, 'di ho ba mga kababayan? Saglit lang nga, goals. Kasi bukod sa magmumulta ka na, wala ka pang bawi. Walang bawi, bakit? Wala ka ng kikitain, 'no, dahil pinauwi ka. At least 60 migrant workers were detained and deported after participating in a protest against their employer. Same lang din ho 'yan, mga kababayan.
Walang paalam na pagrarally-rally ho nila, 'di ba? Eh, naku naman. Sa Pilipinas niyo gawin, okey lang, ubra, 'no? Mapapakiusapan niyo pa, sasabihin niyo dun sa mga kapulisan natin, "Boss, hindi na namin gagawin o ganito, ganyan, pasensya na po, 'no, magpa-public apology." Sa Pilipinas uubra pa yung mga gano'n-gano'n, eh. Pero dito ho, mga kababayan, sa Qatar pa, hindi uubra, mga bossing. Bomalabs po, 'no? At ang pinaka-worst na mangyayari, uwi, ban. Yung ayan na nga yung sinasabi nila, imbis na ilan, 8 araw lang yung sinasabi nila na no padala, natuluyan, 'di ba? Natuluyan mga bossing na ano, ilang taon ilang ano yan na no padala kung sakali na sabihin na nating 6 months ang ipapataw diyan dahil yun yung sinasabi, 6 na buwan na pagkakakulong, eh. Oh, sabihin mo ng 6 months yung ipapataw ho diyan mga kababayan. 'Di ba? Ang tanong, baka deported din ho 'yan, mga bossing. Sino ngayon ang sasagot? Baka lalapit din sa gobyerno, 'yun nga sabi, wala tayong magagawa. 'No, kapwa pa din natin Pilipino 'yun. Panigurado ko tutulungan pa din 'yan ng gobyerno. Hmm. Kung kayo, hindi niyo talaga mapigilan ang inyong mga sarili, gusto niyo talaga, birthday po ng aming tatay, bago kayo gumawa ng mga ganyan, punta kayo sa police station. Punta kayo sa police station, mamang pulis o kung ano man ang tawag, "O sir o Mr. Officer, birthday po ng dating pangulo namin, 'no? Eh, nalulungkot po kami dun sa pagkakakulong ng dating pangulo namin, 'di ba? Pinaplano ho namin na gumawa ng pagtitipon, 'no, pagsasama-sama sa isang lugar dito sa UAE, dito sa Qatar. Paano po ba ang mga proseso? Makakahingi po ba kami ng permit para mangyari yung gusto naming mangyari?" 'Pag sinabing, "Oo, puwede, okey, walang problema. Eto yung takdang panahon at dito lang kayo sa Freedom Park puwedeng maggawa ng ganyan." Sundin niyo lang yun, 'di ba? Fill up ng form, application, na kayo ay humihingi ng pahintulot na welga-welga, rally-rally o kung ano man yung isisigaw niyo dun, DDS o Duterte, di approve. Pagka biglang may dumating na mga kapulisan, "Ay hindi ho, meron ho kaming permit dito." Pero yung bigla na lang kayong babanat, yan ang mapapala niyo talaga, 'di ba? Yan ang mangyayari talaga sa inyo, mga bossing. Biruin niyo pumunta kayo diyan, 'no? Pumunta kayo diyan para magtrabaho. Ang unang nasa utak ninyo nung pumunta kayo diyan, iaangat ko ang pamilya ko sa kahirapan, 'no? Tutulungan ko ang mga magulang ko sa kahirapan. Ano ang ending? Posibleng mawalan pa kayo ng trabaho. Posibleng mapauwi pa kayo, 'no? At ang masaklap pa nito, nakadepende sa kanila, 'no, nakadepende doon sa ginawa niyong violation kung magkano ang ipapataw. Paano kapag napatawan kayo ng maximum na 788,000 o ilan yan, ₱50,000? Hmm, paano yung pinagkitaan niyo ilang araw, ilang panahon, ilang taon? 'Di dun lang ang punta niyan. O baka ano pa, baka lugi pa kayo, 'di ba? Nandiyan ho si Banat Boy, naku po, paborito kong vlogger 'to. Baka kalimutan niyo pang i-subscribe, huwag niyong kalimutang i-subscribe 'yan, 'no? Lagi akong iniimbita niyan na makipagkuwentuhan do'n sa kanyang channel. Sabi ko, "Hindi nga, mas gusto ko naririnig kita, pinapakinggan kita." 'Di kapagka yung nakipagkuwentuhan ako sa'yo wala, 'di ba? Hindi kita mapapanood ng buo. Subscribe niyo po si Banat Boy. Tatawa kayo ng tatawa diyan. Favorite niyan po si Roque, 'no? Si Roque na laging nagkasubuan.